Nakita na ng publiko ang dalawang pinakamalakas na military weapons ng United States sa static display sa Clark Air Base, Pampanga kaugnay ng idinaraos na Balikatan 2016. Narito ang report ni Joshua Antonio. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Balikatan, ipinadala ng US military ang HIMARS Mobile Artillery Phase ng exercise na unang nakita ng publiko sa isinagawang static display dito sa Clark Air Base, Angeles City, Pampanga. Ang HIMARS ay ang M142 High Mobility Artillery Rocket System na isa sa mga pinakamalakas na military weapon ng Amerika. Kaya nitong patamaan ng target sa grounds o sa himpapawid na may layong 300 kilometro. Binubuo ito ng multiple rocket launcher na nakalulan sa Standard Army Medium Tactical Vehicle. Isa ang HIMARS sa ipinakita sa publiko ng mga kagamitan at sasakyang pandigma ng Pilipinas at Amerika sa isinagawang static display sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang static display ay bahagi pa rin ng isinasagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga kagamitan ng Pilipinas na nakita sa static display ang B-412 utility helicopter, C-130 cargo aircraft, C-295 maritime patrol aircraft, MD-520MG light attack helicopter at ang dalawang FA-50 fighter plane. Nasilayan rin ng publiko ang iba pang kagamitan ng Estados Unidos gaya ng A-10 Thunderbolt aircraft, PJ Flying Boat, C-130 transport aircraft at C-17 transport aircraft. HIMARS is 21st century artillery for the Marine Corps, and so it's important for us to be able to bring that system out here and demonstrate its capability to our Filipino brother in arms. Kinumpirma ni Captain Celeste Frank Saison, tagapagsalita ng Balikatan 2016, ang nakatagdang pagsabak ng HIMARS sa live fire exercise sa Crow Valley, Tarlac. Ngunit muli namang ginihit ng Pilipinas at Amerika na walang kinalaman ng bagong armas na HIMARS sa usaping teritoryo sa West Philippine Sea. For the record, this showing of this sophisticated weaponry is not related to any disputes whatsoever. This is plainly for Balikatan exercises purposes. I can say that this is the 32nd iteration of Balikatan, and that in my mind this has never been about China. This has been about the United States and the Philippines being treaty allies, and that we're here to better each other. And if that offends the Chinese, I really can't help that per se, but we're here because we're brothers in arms with our Filipino allies. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide.